Yung huli po ma'am, malambot, Hindi yung po, sticky. slimy, Oo, tapos may may amoy. amoy. Tapos, ano po siya, cold. Malamig. Malamig. Oo, kasi pinifreeze po nila. Okay, frozen na siya. Hindi Oo, talaga siya freshly hindi po talaga. butchered or ano, Opo. At dressed. ito po, ang pagbebenta po nito ay labag sa batas ayon sa ating Republic Act 9296 o yung tinatawag na Meat Inspection Code of the Consumer Act of the Philippines. Ang mga Oo. nahuhuli po nitong nagbebenta ay pwedeng magmulta ng mula 1,000 hanggang 10,000. Pwede rin po silang makulong ng mula 6 na buwan pero hindi naman lalagpas sa 5 taon. So, pwede po Mm, silang mabilanggo. oo. Pero marami pang cases na ganito, ano, Miss Opo, Marietta? marami pa po. Marami pa tayong nababalitaan na pasulput-sulput na ibinebenta sa ating mga merkado. Tapos anong mangyayari pagka halimbawa nakain natin yung mga pagkaing double dead or Oo. botcha? Opo, ayon po sa Department of Health, sila po kasi yung nangangalaga sa kalusugan laban dito sa mga binebentang double dead na karne, ano. Ang sabi po nila, ang mga tao daw pong nakakain nitong mga may sakit na baboy na ito ay pwedeng makakuha ng iba't ibang klase ng mga sakit na pwede ring maging sanhi ng ating sa kamatayan, ano po. So, Nakakamatay, oo. oho. So, yung karamihan, yung ibang sakit na pwedeng makuha dito sa botya, kadalasan po ay nagtatae, meron din pong nabanggit ang Department of Health yung pong sepsis. So, ano po ba yung sepsis? Ito Sepsis, po oo, yung pwede mga rin. parasitic worms mula doon sa baboy na pwedeng mapunta kung sino man yung kumain, pwedeng mapunta sa brain at maging dahilan ng seizures na pwede pong maging dahilan ng kamatayan. Ngayon kung yung mga bacteria naman po, mild lang siya, pwede rin po tayo magkaroon ng mga diarrhea at saka yung sakit ng tiyan at saka mga abdominal cramps. Nakakatakot naman pala. Pwede palang makamatay talaga yon. So, Opo, dapat pala opo. talagang very vigilant tayo sa pagbili ng mga pagkain na yun, ano? Oho. Kung minsan kasi, lalo na ngayong panahon ng mga bagyo-bagyo, Mhm. meron tayong mga natitirang pagkain, kung Opo. minsan sa freezer, tapos pag na, Aha. ano, anong pwedeng gawin doon para hindi naman mabilis mapanis o kaya masira kaagad yung mga pagkain na yun, para hindi rin siya or para mapakinabangan pa rin siya, Miss Marietta? Opo. Ang naapektuhan po kasi dito ay mga tinatawag nating perishable o yung mga madaling mapanis o madaling masira na pagkain tulad ng karne ng baka o baboy, manok at isda o ibang limang dagat kamukha ng hipon. Kasama na din po yung gatas at saka yung gata. So pag nangyari po na meron tayong mga bagyo, walang kuryente, unang-una, i-check muna natin yung itsura at saka amoy nitong mga naiwang pagkain na Amuyin, ito. oo. Oo, kasi Oo. baka mamaya slimy na rin, may bumubula na, may greenish Oo. discoloration at saka mabaho na. So pag ganito po, talagang sabi nga, when in doubt, throw it out. So itapon po natin. Ayun, magandang ano natin Oo, 'yon, magandang paalala sa mga nakikinig natin. When in doubt, throw it throw it out. out. Opo, kasi Okay. minsan mahilig tayong magkarimuhanan na baka sabihin natin, ako pwede pa to. Pero talagang pag Nagtitipid. bulok o sira na po, talagang itatapon na po natin. Oo, kasi mahal na ngayon ang ano, pag bumili ka ng mga karne at saka ano ngayon, mga bilihin, mahal. Oo, Kaya mahal siguro talaga. nag-aalang-alang yung mga tao na itapon yung kanilang nandun sa kanilang mga freezer, ano, o Opo. kaya refrigerator. Tapos ma'am, ang pwede rin po nating gawin, tingnan kung anong luto ang pwedeng gawin at kung may sapat na sangka para sa ganitong lutuin. Mhm. Kadalasan kasi, di ba, sa bahay natin, meron tayong mga nakaimbak na toyo, patis, Oo. asin, suka at asukal. Itong Mm. mga simpleng ingredients na ito ay pwedeng umaktong natural preservatives para di Oo. mabilis mapanis ang ulam So na pwede nilalagay palang natin ano, pwede dito. palang kung halimbawa marami-rami pa yung ano diyan, karne sa ating freezer Opo. at alam natin na or nagkabagyo or what, pwede na nating lutuin kaagad. Oho. Tapos yun na lang ang i-store natin na Yun na po ang hindi yung mga recipe na hindi kailangan ng ano, refrigeration, ano. Opo. So, Oo. pwede po dito, meron kasi tayong tinatawag na dalawang klase ng cooking, yung dry methods at saka yung wet method. Siyempre po, Oo. yung dry methods, ito yung method ng cooking na pinakamabuti sa palagay ko kasi hindi natin alam kung kailan magkakakuryente. So, Oo. pwedeng itong mga nasa freezer, naluto na natin, pwedeng hindi na natin siya ilagay sa freezer, lalo na nga kung wala pong kuryente, ano. So, pagka dry method po, pwede na nating iprito o iihaw. Tapos kung mga
wet method naman, pwede na ring ipaksiw. May konting sabaw. Oo, may Oo. konting sabaw din. Oo. Tapos yung halimbawa, meron tayong giniling na karne kasi ito yung mas madalas na kasi madami siyang surface area na pwedeng kapitan ng bakterya. Ito yung mas madaling masira. Mapanis, So, oo, kung may mga masira. giniling po tayo, pwede na natin siyang isang kutsa. So, igigisa lang po ito sa mantika, bawang, sibuyas, at pwede rin po ito maging picadillo o torta. So, Oo. dry po yung pagkakaluto niya, kaya hindi po tayo manganganib na baka mapanis din po. Oo. Yung iba din po, pwedeng isang kutsa na rin, pwedeng isahog sa ginisang gulay. Yun naman yung gulay, pwedeng kung anong oras nung natin kakainin, saka lang po Oo. natin ilalagay yung gulay Tama. para sigurado tayo na mainit din yung ating kakainin. Okay. Well, napakaraming tips sa atin ni Miss Marieta. Ipagpapatuloy natin itong ating napaka-interesanteng talakayan. Sandali lamang po at we'll take a very short break. One Nutrition, One Nation will be right back. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat kumain ng 5 servings a day ng prutas at gulay? Kalahating tasa ng lutong gulay, katumbas isang serving na. Isang piraso ng maliit, isang slice na prutas, katumbas isang serving na. Ang pagkain ng maraming prutas at gulay ay panlaban sa cancer, diabetes at hypertension. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Miss Marieta M. Pumanlag, ang Senior Science Research Specialist ng Food Research Development Group ng Food and Nutrition Research Institute or FNRI ng Department of Science and Technology at ang pinag-uusapan po natin ay ang food safety. Balikan po natin, Miss Marieta, ang ating usapan. Opo. Oo. Minsan kasi kapag may okasyon sa bahay, may mga natitirang pagkain at sayang naman kung hindi ito mapapakinabangan. So ano naman po ang mga pwede nating itip sa ating mga tagapakinig? Ano mga dapat na tandaan para tiyak tayong mapapakinabangan pa rin natin yung mga tirang pagkain? Sayang naman, di ba? Okay. Alam niyo mong Bernie, importante po yung meal planning para sa Meal pang-araw-araw planning, okay. Opo, na paghahanda ng pagkain ng pamilya. Ngayon, itong mga principles po ng meal planning, pwede rin po natin gamitin sa pagbabalak ng mga pagkain panghanda sa mga okasyon para hindi tayo sobra-sobra sa pagkain. Una po siguro dapat nating alamin gaano ba kadami yung ating bisita. Tapos, ano ba yung komposisyon ng ating bisita? Kung mas marami ang adults, natural, mas marami yung pwede nating ihanda kaysa kung ang mga bisita natin ay mga bata kasi mas maliit lang yung kakainin nila. Oo. Tapos ano ba din yung nababagay na ihanda para sa kanila? Meron ba tayong kino-consider na religion o physical condition o pwedeng kahit ano, kung anong gusto natin, pwede ba natin i-serve? Tapos, importante din po na malaman natin gaano katagal yung okasyon. Kasi pwedeng yung okasyon po natin maghapon, baka yung mga ihahanda sa gabi, na i-prepare na ng mapanis na. masyadong maaga. Opo, so pwede rin po yung maging sanhi ng mga pagkasira ng pagkain. So, ang akin po mga suggestions, unang-una po, gumamit lamang tayo ng pagkain sariwa at mataas ang kalidad. So, yung kung medyo duda po tayo sa kalidad ng pagkain, huwag po yun ang gamitin natin. Kasi kung ano po yung niluto natin, kahit anong timpla nyo po yan, pagka talaga medyo ilado, lalabas din po yung hindi magandang lasa. So, hindi po magiging maganda yung quality ng ating pagkain. Pero Miss Marieta, paano naman kung na sariwa yung ginamit, fresh ingredients, pero may natira pa rin. So, paano natin mapapakinabangan yung mga tirang pagkain? Opo, yung halimbawa, nag-serve tayo ng nilaga, kung hindi naman po naubos lahat yung karne doon, Yun ang mga ganong Opo, situation. pwede po itong gamitin sa mga pagsangkot siya, ihalo sa mga gisadong gulay o gisadong parang recycle. para may cycle po. Oo. Tapos ma'am, kung halimbawa mag-aahin naman tayo ng pansit o spaghetti, huwag po natin agad paglahukin yung noodles at saka yung beef
piraso. Okay, maganda yan. Maganda yung tip na yan. Opo. Kasi kung minsan, di ba, mabilis mapanis ang pansit, lalo na pag Opo. natakpan. Pwede Oo, po kasi pagka tayo mo, may mag-batch amoy na cooking. kaagad, ano? Opo. So, ang suggestion ninyo, ang tip po ninyo, wag munang iluto yung sahog with the pansit. Opo. Oo. Ma'am, naluto na po natin yung halimbawa yung meat sauce, naluto na rin po yung noodle, pero wag Oo. muna po natin silang Hindi natin pagsamahin. pagsasama-samahin Opo. kaagad. Okay. Pagka na lang siguro madami-dami na yung dumadating na bisita, no? Opo, pwede Oo. po yan. Ano pa po? Ano Ma'am, pa? iwasan din po natin maganda ng mga gata o gatas kasi madaling mapanis ito, Gata at lalo saka na gatas. mainit ang panahon. Okay. Opo. Kung ano po, kung halimbawa dessert yung halimbawa salad o Salad, okay. oo. Importante po kasi na mapanatili natin na ang pagkain dapat ihaing malamig, dapat po siya ay malamig. So, pwede Oo, po all natin throughout. itong ilagay sa lalagyan na may yelo. Oo. Tapos, importante din ho na yung mga pagkain naman na dapat na kainin na mainit, kung meron po tayong chafing dish, mapanatili natin na mainit siya. Maganda po yung kasi para, minsan kasi pag malamig na yung pagkain, hindi na nakakagana. Oo. So, imposible po na magkaroon tayo ng mga tira-tirang pagkain. Oo. Oo. At Ngayon yun naman po yung maghapon po, madali na ring dapuan, ano, di ba? Opo. Oo. Kasi ang holding time lang po ng ating mga nakalatag na pagkain sa room temperature, dapat po hanggang 2 oras. Oo, So, minsan 2 hours umaabot lang. naman, Tapos, kailangan maubos na yon oo, or kailangan maubos i-keep na. na. Oo. Opo. Tapos siguro ma'am kung maghapon yung okasyon, magtakda lamang tayo ng ilang putahe kung ano yung ihahanda at ihahain para sa takdang oras ng kainan. Halimbawa, kung sa tanghali, ito lang muna para ito yung nauna nating niluto. At kung may hanggang hapunan, sa medyo hapon na lang po natin. Para fresco rin ang Opo. ang paglabas natin. Oo. Kasi naman ang ating nakaugalian dapat punong-puno, nag-uumapaw yung Opo. lamesa sa pagkain, Oo. ano? Oo. Yun ang lagi nating nakikita. Anyway, sa ating panghuling tanong, meron po ba tayong tamang paraan para sa paghuhugas ng mga gulay at prutas para tiyak tayo na malinis at walang mga chemical itong mga to? Opo. Yung mga prutas at gulay kasi upang mapangalagaan yung kalidad habang patuloy silang umuusbong o lumalago, ginagamitan ng mga chemicals. So, ang sabi po, para daw maproteksyonan yung halaman mula sa pesting insekto, mga weeds at saka fungal diseases, para din maiwasan yung kontaminasyon dulot ng daga, langaw at iba pang insekto habang nakaimbak, saka para mapangalagaan na din ang kalusugan ng mamamayan sa pamamagitan ng iwas contamination ng fungi. Oo, pero Bagamat sinasabi din po ma'am, na yung pesticide residues, they are considered to be at safe levels for human okay. consumption. So hindi dapat Opo. oo. Ngayon pa man ma'am, di ba, nauuso din ho ngayon yung tinatawag po natin na produkto ng organic farming. Oo. So ito po yung farming method na environmental friendly po at saka hindi po sila gumagamit ng mga chemicals. Bagamat ito pong huling nabanggit ay mas mahal yung presyo. Pero Miss Marietta, ang usual naman ginagamit nila lalo na sa Benguet, yung mga organic naman Opo. fertilizer, yung ipot ng manok na ihahalo nila, 'di ba? Aha. Di ba baka meron din ng dumi yun? Oho. Ma'am, kasi di ba ganito nga po yan. Pag yung pong ating mga vegetables and fruits ay hinarvest na, marami pong klase ng handling dito So, habang inaani po siya kung sino-sino po yung humahawak, Oo. pagdating sa warehouse, tapos pagdating din sa grocery o hindi kaya sa Oo. palengke. So pagdating So, sa bahay, Opo, paano pagdating- sila huhugasan? Opo, ito. So, marami na po siyang bakterya. Kaya pagdating nga po sa bahay natin, ito na yung pagkakataon natin na mapangalagaan natin itong ating mga pinamili. So, in general po, ipinapayo natin na hiwalayin, linisan o hugasan bago itago itong ating mga prutas at gulay. Okay. At pumili lamang po ng mga preskong prutas at Oo. gulay. Hugasan muna bago natin umpisahang balatan kasi yung pong pagbabalat ay malaki ang kabawasan ng exposure kahit ito man po ay organic chemicals o mga chemicals na talagang ginamit sa pagpapatubo ng ating mga prutas at gulay. Yung pag hindi naman po immediately nakakainin, there's no need to wash. Basta kailangan lang pong ilagay sa mga basket. Pwedeng itago muna natin. Opo. Oo. Yung mga prutas kasi, di ba, mas napapabilis yung kanyang ripening kung nandyan lang po siya sa isang tabi. Minsan nga, binabalutan pa natin ng mga dyaryo. Dapat din po nakatakip para maiwasan natin yung mga insekto at saka mga
mga langaw. Tapos kung talaga pong kakainin na, tsaka lang natin siya hugasan. Kasi meron po silang yung natural coating na it keeps the moisture inside. Oo, Tapos pag hinugasan po naproprotektahan din natin, sila.